Okay, isipin nyo to. Paano kung bigla kang kinausap ng Diyos, binigyan ka ng isang napakahalagang misyon, pero sinabi niya, hindi ka propeta, ha? Anong itatawag mo sa sarili mo? Well, para sa isang taong nangangalang Narciso o Lalo, may sagot dyan. At ang tawag sa kanya, calling. Halika't angamin natin ang di pangkaraniwang kwento niya. At ang buong misyon niya, umiikot lang sa isang napakalakas na linyang to na sinabi raw sa kanya, ikaw ang naggagamot pero ako ang nagpapagaling. So from the get-go, malinaw na agad yung role niya, di ba? Siya daw instrumento lang. Hindi sa kanya galing yung kapangyarihan. Okay, so unang-una sa lahat, sino nga ba talaga si Narciso o Lalo? Well, based sa mga nakalap na impormasyon, siya ay isang Pilipinong faith healer na nakabase sa Australia. Pero hindi lang yan. Ang description sa kanya mas malalim pa. Isa raw siyang divine instrument. Basically, isang kasangkapan na pinili para maghatid ng mga mensahe direkta mula sa Diyos. At dito nagiging mas peculiar. Kasi hindi raw siya propeta, hindi rin siya messenger. So nung tinanong daw niya mismo ang Diyos kung ano ba siya, ang sagot daw sa kanya ay calling. Yun daw ang title niya. Ang ibig sabihin, tinatawagan lang siya pag may kailangan iparating na mensahe. Ganun kasimple. Tapos, may isa pang linaw na distinction. Isa raw siyang astral healer, hindi raw siya ambulyaryo. Anong pinagkaiba? Yung astral healer daw, yung mga nakikita niya, pwede pang mapigilan. Samantalang, yung prediksyon ng isang ambulyaryo, well, pwedeng tumama, pwedeng hindi. Parang hula lang. So ano-ano naman ang mga utos sa kanya, yung mga rules, ika nga, ng pagiging isang calling duty. May 3 major instructions daw para sa kanya. Una, at ito yung pinakamalupit, lahat ng pagpapagaling at pangangaral dapat libre, bawal tumanggap ng bayad. Pangalawa, dapat laging tandaan na instrumento lang siya, lahat nakasalalay sa pananampalataya ng tao. At pangatlo, yung medyo misteryoso. Gamitin daw niya yung tinatawag na power of mind. Gaano kalibre? Ganito. 0. Wala ni isang kusing. Absolutely free. Yan ang nakasaad. At tungkol naman sa usaping ng pananampalataya, ito raw ang bilin sa kanya. Mapalad ang mga naniniwala sa iyo, pero para sa mga hindi naniniwala, wala kang gagawin para sa kanila. Ipapaubaya mo silang lahat sa akin. Ang linaw ng mensahe, no? Pananampalataya ang susi. Kung ayaw mong maniwala, wala siyang magagawa. Okay, part 3. Ano na nga ba yung sinasabing kapangyarihan ng isang astral healer? Ano ba talaga yung mga kaya niyang gawin? Base sa mga testimonya at kwento, grabe! Parang galing sa pelikula yung mga sinasabing abilidad niya. Kaya raw niyang magpagaling gamit lang ang boses niya. Nakikita raw niya yung mga tinatagong kasalanan ng mga buhay at eto pa, pati na rin daw ng mga namatay na. At syempre yung kakayahang makita ang mga paparating na trahedya. Dito na ngayon papasok yung konsepto ng power of mind. Isipin niyo to, sa simpleng pakikipag-usap lang daw sa isang tao, kita na niya yung buong kwento ng buhay nito, pati lahat ng kasalanan. At ito pa, yung eksaktong sinabi raw sa kanya. Boses pa lang ang maririnig nila, gagaling sila. Ito yung naging pundasyon ng, alam yon, yung mga long-distance phone healings niya. Kasi kahit nasa Australia siya, posible pa rin daw ang paggaling. Ang kailangan lang, pananampalataya. Okay, syempre sa mga ganitong claim, kailangan natin ng mga kwento, ng mga testimonya. So tingnan natin yung ilan sa mga natala. May isang kwento, halimbawa, tungkol sa isang kaibigan niya. Nakita raw ni Olalo sa isang vision na itong kaibigan niya mababalian ng buto. Sinubukan niya raw itong sabihan, bigyan ng warning, pero ayaw daw talagang makinig ng kaibigan. So anong nangyari? Ayun, binaliwala yung babala. At sa mismong araw na yun, nadulas nga yung kaibigan niya at nabali yung buto. Ang punto raw ng kwento, kung naniwala lang sana siya, kung nakinig lang, maiiwasan sana. Ito yung sinasabi na yung mga nakikita niya ay preventable. Pero may mas specific pang testimonya at ito ay tungkol kay Yoyong Reynalda. Ganito raw ang nangyari. February 17, 2021, habang ginagamot ni Olalo si Yoyong sa telepono, nakakita raw siya ng vision ng mga langaw. Sign daw to ng papalapit na kamatayan.
Then, February 19, 5 p.m., tumawag si Olalo at sinabi na mamatay si Yoyong sa gabing yon. Pagpatak ng 8 p.m., pumanaw nga si Yoyong Reynalda. So dahil sa mga ganitong karanasan at testimonya, yung misyon niya lumawak na. Naging global, ika nga. Actually, since 2013 pa lang nagsimula na yung mga tinatawag niyang krusada, healing missions dito sa Pilipinas. Umikot siya from Camiguinong 2013 to Bohol, Pasay, Cebu at hanggang sa Bataan at Cagayan de Oro nitong 2024. At syempre, para maabot yung global audience na yan, ginagamit niya yung teknolohiya mayon. Kahit nasa Australia siya, andyan siya sa Facebook Live, may YouTube channel, website, Instagram para maabot yung mga tao sa buong mundo. E paano naman yung mga kritiko, yung mga tumatawag sa kanyang false prophet? Well, ayon sa mga source, may diretsyong sagot si Olalo dyan. Sila lang daw yung mga religious leaders na takot na mawalan ng abuloy at donasyon mula sa mga miyembro nila. So sa kabila ng lahat ng ito, ng mga propesiya, ng mga paggaling, ano ba talaga yung core message? Simple lang daw, 3 bagay lang. Magsisi sa mga kasalanan, baguhin ang pamumuhay Kristiyano, at higit sa lahat, magkaroon ng matinding pananampalataya sa Kanya. At yung kwento nga nitong si Calling, nag-iiwan sa ating lahat ng isang malaking tanong. Sa panahon na yun, na andyan ang lahat ng impormasyon sa dulo ng mga daliri natin, panahon ng AI, ano pa nga ba ang papel ng pananampalataya sa pag-intindi natin sa kung ano ang totoo?